kay tutulungan ka na. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagay. Pag nagtiwala ka'y tutulungan ka na. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Mga minamahal sa Panginoon, malugod ko po kayong tinatanggap dito sa Jesus is Alive Christian Ministry Central Church. Salamat po sa Panginoon sa isang linggo na natapos na ang biyaya ng Panginoon ay umaapaw sa ating mga buhay. Amen? Amen. Salamat po sa patuloy na kalakasan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. So umaga pong ito, inaanihan ko po ang lahat na excited na magpuri sa Panginoon na tayo po tumayo. At sabay-sabay po nating basahin ang salita ng Diyos. Ang awit mula Psalms 27 verse 11 to 14. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Teach me your way, Lord. Lead me in a straight path because of my oppressors. Do not turn me over to the desire of my foes, for false witnesses rise up against me, spouting malicious accusations. I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord, be strong and take heart. Wait for the Lord. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, inaanihan ko po na ang lahat ay manalangin. Tayo po ay personal na lumapit sa Diyos sa oras na ito. Nakikita ng Diyos ang lahat ng ating mga pinagdaraanan at alam niya ang lahat ng kanyang ginagawa.
tayo ay personal na lumapit sa Diyos sa umagang ito at mag-usal tayo ng pananalangin. Maaring pasasalamat, maaring paghiling sa Panginoon sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, sa umaga pong ito, habang pong patuloy naming inaalala, Panginoon, ang mga nakalipas na araw, Panginoon, marami pong salamat, Ama, sapagkat naroroon ka, Panginoon, sa bawat sandali ng aming mga buhay. Lingid man, Panginoon, sa amin kung hindi man namin napapansin, Panginoon, ipagpatawad mo, Panginoon. Ngunit salamat po sapagkat sa oras na ito ay tinakda mo, Panginoon, upang amin pong patuloy na maalala, Panginoon, yung kabutihan mo sa nakalipas na linggo. Salamat, Panginoon, sa kalakasan. Salamat sa kagalingan. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat. Salamat, Panginoon, patuloy mo kaming kinakalinga. Ikaw ang Diyos na umaabot, Panginoon, sa lahat ng aming mga pangangailangan. At kailanman, Panginoon, na hindi mo kami pinagkulang, hindi mo kami ginutom, Panginoon, bagkus naroroon, Panginoon, ang iyong patuloy na katapatan sa aming pong mga buhay. Aming Diyos, sa umaga pong ito, sa aming pong paglapit, Ama, sa iyong banal mong trono, sa aming pong pagtaas ng mga kamay at pagpupuri, Panginoon, sa iyo, una po sa lahat, Panginoon, humingi po kami ng pagpapatawad. Patuloy, Panginoon, na kami iyong kaawaan sa aming pong mga kasalanan. Patuloy, Panginoon, na nagnanais kami na kami iyong buhusan ng iyong banal na dugo. Paging dapapitin, Panginoon, na lumapit, Panginoon, sa banal mong trono, O Lord. Nakikita mo, Panginoon, ang aming mga buhay at wala kami po kaming maitatago, Panginoon, sa iyo. Kaya, Panginoon, patuloy na kami naniniwala, Ama, na kami iyong pinapatawad sa aming pong mga naisip, sa aming mga nasabi, mga nagawa namin, Panginoon, na hindi nagbigay ng kaluguran, Panginoon, sa iyo. At ang aming pong dalangin, Panginoon, sa tulong ng iyong Santong Espiritu, Ama, ay patuloy kami, Panginoon, na makalakad ng may katapatan, ng may righteousness, Panginoon, before you, Lord God. We're asking, Lord, through the power of your Holy Spirit, patuloy kami, Panginoon, na iyong gabayan, Panginoon, sa aming pong pagpupuri, sa aming pong pag-aawitan, Panginoon. Ang aming pong dalangin, Panginoon, sa umagang ito, ay patuloy na manahan ka sa aming mga puso at makita, Panginoon mo, Panginoon, sa aming mga buhay, yung nagpatuloy namin pagnanais na mapupurihan, may taas ang dakila at banal mong pangalan. Ang aming pong dalangin, Panginoon, na sa umagang ito, maranasan ka naming muli. Ikaw ang maging sentro ng aming pananambahan. At Panginoon, not by our might, not by our strength, but by your Spirit, Lord God, ay patuloy po kaming makalapit, Panginoon, sa iyo. Salamat po, Panginoon, at amin pong ibinabalik sa iyo ang lahat, ang pinakamataas na papuri, ang pinakamataas na pagsamba, sa natatangi at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen and amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Naniniwala po ako na may mas malakas pa pong palakpak dyan para sa ating Panginoon. Sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng hati-hari mga buhay. Amen? Amen po ba? Amen. Sa umaga pong ito, sabi nga po sa bawat linggo po na binibigay ng Panginoon, ito raw po ay selebrasyon. Amen? Sabi nga po, yung ibang tao po ay nagse-celebrate. Mas lalo pong tayo, anak ng Diyos, tayo po ay magse-celebrate sa kabutihan ng Diyos. Amen? Pakitignan mo na po yung katabi mo, sabi mo sa kanya, magandang umaga sa iyo, kapatid. Yan. Pati po sa likuran, magandang umaga sa iyo, kapatid. Yan. Magandang umaga po. Naniniwala po ako sa pagpasok pa lang natin sa iglesyang ito, ang Diyos po ay nakangiti na sa atin. Amen. At sa umagang po ito, wala tayong ibang gagawin kundi papupurihan natin at sasambahin ang pangalan ng Diyos na buhay. Amen. Misa pa po, let's give the Lord the best clap offering of praise. Hallelujah! Hallelujah! Lord, we will celebrate your goodness, for truly you are a great God, Lord. Come on, church, let's clap our hands to the Lord. Let's worship Him freely in this place. Come on, church. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Woo! Hallelujah. Let's declare it, church. Every nation and every tongue will worship the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Every tribe and
before you, Lord. Every nation bow before you. All our treasures turn to ashes in the light of you. And as we sing, hallelujah, and as we're singing, Holy yes, Lord, is the Lord Almighty. hallelujah, Only you are worthy, worthy of it all. come on, church, praise. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Hallelujah. Ayo, 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 Let's ah. lift our voices. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Every tribe, And every tribe to see your glory. every nation will bow down before you, Lord. Every nation bow before you. And all our treasures turn to ashes in the light of you. Come on, church, lift it up to the Lord, and as we sing, And as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. hallelujah, Praise and glory, honor unto our God. unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. In your way, Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, ayo, say, church, there is none like you. There is no one like our God. Yes, Lord. And there is no one. There is nothing, Lord, like you in our lives, Lord God. There is no In one. Tagalog, wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. Praise and glory. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Hallelujah. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Praise and glory, honor Unto our God. unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Come on, church. Praise and glory. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, there is no one like our Come on, God. church. Say to the Lord. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Hallelujah. There is nothing like you, Lord God. Come on, church. Let's lift it up to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Church, there is no one like our God. Amen. And I know in your personal way, you experience how great is our God in our lives. Amen? Hallelujah. Sige po, let's take this time, the opportunity to thank the Lord for His goodness and His faithfulness in our lives. Hallelujah. Lord, truly, there is no one like our God. Nothing else could touch our hearts like you do, Jesus.
Nothing else, Lord. And wala kang katulad sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa dakilang pag-ibig mo sa aming mga buhay. Salamat sa pagmamahal mo sa aming mga buhay. Walang sawang biyaya, walang sawang pagmamahal, walang sawang pag-ibig na patuloy na pinaparanas mo sa aming mga buhay, Panginoon. And this very moment, Lord, we dedicate to you our lives. We dedicate to you this worship, Lord. We dedicate it as an offering to you. Please sing and sacrifice before you, Lord God. Hallelujah. Church, as we sing this song to the Lord, I believe the Lord has proven in our lives. He is really in control of everything. All our ups and downs, the Lord is here in our lives. Sa lahat ng mga pagsubok, sa mga biyaya, sa mga pag-ibig ng Panginoon, lagi nating nararanasan sa ating mga buhay. Ni minsan sa ating mga buhay, hindi nating naranasan na tayo'y kanyang pinabayaan. Sa pag-awit po natin ng bagong awiting ito, I believe that this song may minister into your lives right now. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. Thank you for always providing, Lord. Hallelujah. And I remember how you provided, how you held me through the night. And I remember how you sustained me when you stepped in to save my life. If I knew then what I know now, I will be still and let you work it out. Hallelujah. Jesus, I was tossed into water, but I never went under, 'cause you were always on time. Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. You were always on time. You were always on time. I remember how you carried when I couldn't take a step. Oh, thank you, Jesus. And I remember how you loved us so much, God. Hallelujah. Thank you for loving us, Jesus. Hallelujah. Love myself, oh Jesus. And Jesus, I was tossed into water, but I never went under, 'cause you were always on time. Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me, Lord. And you were always on time, Father, to save me, God. Hallelujah. Come on, church. You were always on time. Yes, Jesus. You were always on time. You were always on time. You were always, Lord. Always on time. You will always be Jesus. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Come on, church, and say to the Lord, there's never been a day. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you were winning. There's never been a time that you didn't see me
me true, God. I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you were with it. Hallelujah. And we worship you, Lord God. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you were with it. There's never been a time that you didn't see me through, God. I worship you. There's never been a day, never been a hallelujah. And I worship you, Jesus. I was lost in the world, but I never went under, Lord. For you are always there for me to rescue me, Lord God. Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me. 'Cause you were always on time. 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 You were always. Come on, church. There's never been a day. There's never been a day. Never been a minute. Never been a moment that you were with me. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day. Never been a minute. Never been a moment that you were with me. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you were with me. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you were with me. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for saving me, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Hallelujah. And I worship you. Hallelujah. Oh, sweet Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon. And I worship you. We worship you in spirit and in truth, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you for sustaining us, Lord. Hallelujah. 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 Oh, we worship you, Lord. Thank you, Lord God. Thank you for sustaining us. Thank you for your unconditional love, Lord. Thank you for your overflowing blessing. Thank you for your unending grace and mercy to my life, Lord. Thank you for you never give up your purpose and plan to our lives, Lord. You never stop. You never stop working your purpose in our life, Lord. You never ever stop. You never ever stop to bless us. You never ever stop to love us unconditionally, Lord. Come on, church. Let's lift it up to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, once again, personally in your heart,
Hallelujah. Thank you, Jesus. Say to the Lord, and Jesus, and Jesus, I was tossed in the water, but I never went under, 'cause you were always on time. Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me, 'cause you were always on time. Kapatid, I believe the Lord is here right now. And you know everything about God. And the Lord knows you very much. I believe the Lord is speaking to you right now. My plans are better than your plans. My ways are better than your ways. Just have faith and trust upon the Lord. And the Lord will just reveal the perfect purpose in your life right now. Many times in our life we fail. Pero ang Panginoon, He will work everything for those who believe in Him. Hallelujah. We are so amazed, God, and grateful on how you are so good, on how you deliver everything in your perfect timing, God. You are always on time. You are always on time, Father. You never ever late, Panginoon, sa aming mga buhay. But in our very utmost purpose, Lord, you reveal your purpose to us, Jesus. And we can see how good and great you are in our lives. This morning, Lord, we will lift you up, for you are a good and great God. Hallelujah! Come on, church! Let's worship the great and the good God. Come on, church! Let's give the Lord the best clap offering of praise. Hallelujah! Hallelujah! Oh, we worship you, Jesus. Hallelujah! We exalt you, Lord God. Let's sing this song to the Lord. Hallelujah, the splendor of the King. The splendor of the King. Clothed in majesty and clothed in majesty. Let all the earth rejoice. All the earth rejoice. Hallelujah, He wraps Himself. He wraps Himself in light. Hallelujah. And in the name of Jesus, we'll tremble at His voice. At His voice. And trembles at His voice. Come on, church, let's say to the Lord, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will see how great
sing with me how. Come on, church, sing with me. How great is our God. And only how great is our God. Oh, name above all name, above all. Hallelujah. You are worthy of our praise, and my heart will sing. Oh, how great is our God! And name above all name, you are worthy of our praise, and my heart will sing. How great is our God. How great. Can we church sing? How great is your God? How great is your God into your life? Proclaim it. Can we church sing and proclaim that your God is great? How great is our God. One more time, how great is our God? And how great is our God. Oh, sing with me. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. For the last time, name above all name. Name above all name. And you are worthy to be praised, our Lord Jesus. Worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Oh, name above all name. Name above all name. Oh, hallelujah. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. How great is our God. Oh, hallelujah. How great is our God. And only how great is our God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, how great is our God. Amen. Mabuti ba ang Diyos sa iyong buhay? Mabuti ba ang Diyos sa iyong buhay? Amen. Hallelujah. Oh, how great is our God. The only living God. The only God na namatay sa krus for our salvation. Amen. For your eternal life. Salamat, Panginoon. Oh. Hallelujah. Oh. Hallelujah. Sing in the Spirit. Sing with your own praises.
How great is our God. Alam niyo mga kapatid, ang mga liriko, ang lyrics ng awit, walang buhay yan. Walang buhay. Ang mga lyrics. Pero kailan po ito nagkakaroon ng buhay? Nagkakaroon ito ng buhay kung ito'y inaawit ng kanyang mga anak. Kayo ang nagbibigay ng buhay sa mga awit para sa ating Diyos na buhay. Ang mga awit na ito, wala pong itong silbi, wala po itong kung hindi natin bibigyan ng buhay. At sino po ang magbibigay ng buhay na yun? Ikaw, ang iyong sarili. Ang mga awiting ito ay bibigyan mo ng buhay sa pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Amen? Oh, how great is our God. Is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great, Yes, our God. how great is our God. One more time, how great is our God. How great. Is our God. Yes, hallelujah. Sing with me. How great Yes, our God. is our God. And oh, we see how great, How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great. Yes, our God. is our God. And oh, we see how great, How great is our God. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Ari na po makaupo ang bawat isa. Tunay nga po ba mabuti ang ating Diyos? Sabi nga sa awitin, how great is our God. Gaano ba kabuti ang Diyos sa iyong buhay? Mga kapatid, gaano kabuti ang Diyos sa iyong buhay? Sabi nga po, sa oras ng pagsubok, sa oras ng mga trial, nandiyan pa rin ba ang ating Diyos na buhay? Amen. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay patuloy sa ating pagtalakay sa ating aklat ng Juan. So sa mga nakaraang pong mga mensahe, nakita po natin kung paano doon sa aklat ng Juan ay naging mala ang Panginoon. Paano tayo ikinumpare sa isang tupa. Amen? So, tayo po'y manalangin muna. Aming Diyos ng buhay, maraming salamat po sa umagang ito. At patuloy po kami na, Lord, nagpupuri at nagpapasalamat sa oras na ito sapagkat ito po ay hindi aksidente at kami ay dinapumumuli, Panginoon, sa lugar na ito upang po kami ay magpuri, patuloy at sumamba sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na makita mo po na bukas ang aming puso, ang aming isipan para sa iyong salita na aming tatanggapin at maging bagong hamon sa aming buhay, Panginoon, kung paano mo kami lumalakad sa mundong ito bilang iyong mga tupa na tinalaga mo, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang aming dakilang pastol sa aming buhay. Tago mo po ako, Panginoon, sa iyong likiran. You are the great speaker, O Lord. Sa umagang ito, I am just your human speaker and instrument, O Panginoon. Na ang iyong salita, Panginoon, ay maging bagong hamon sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon na Jesus na tagapagligtas. Amen. Amen.
So, ang ating pong paksa ngayon ay ang, wala yung clicker. Jesus, the shepherd who preserved his sheep. Taas po ang kamay ng mga tupa. Ba, mayroong hindi pa tupa. Mayroon pa akong nakikitang hindi pa tupa dito ano kayo? Lobo. Teka, ulitin ko, baka hindi nyo narinig. Taas ang kamay ng mga tupa ng Diyos. Ayun, tama. Ano ba yun? Ganun pa, no? Baba black sheep. Sabi, natin tinalakay, maraming klase ang tupa. May tupang ligaw. May tupang maamo. May tupang wala lang. May tupang walang pakialam. Di ba? May tupang sige lang, kahit kinakagat mo na, wala pa din. So, pinaliwanag ko sa atin ang ating mga dakilang tagapagsilta, yung iba't ibang klase ng tupa. At bakit nga ba tayo ay hinalintulad sa tupa? Hindi ho ba kayo nagtataka? Ang dami namang paghahalintuladan. Kung ikaw ay kung ikaw ay isang hayop, ano ka? Sabi nga, kabayo. Bakit kabayo? Diba? Pero bakit nga ba tupa? Sino po ba nakakainan ng tupa? 1, 2, 3, 4. Para si Pastor Rigor, alanganin. Bigla binaba. Kalahati lang. Tatlo. Ako, una ko nakatikim ako ng tupa sa Hong Kong. Sana all. Hindi ko alam, first time ko, nakita ko sa menu. Ano kaya lasa nito? Ay ko, Lik, ano kaya ang lasa nito? Mga kapatid, mula nung natikman ko ang tupa, pag ako po ay pumupunta sa ibang bansa, ayan po ang tinitikman ko, tupa, turkey, diba? Salmon. Yung mga wala dito, sabi nga, pag nag-abroad ka, ang kakainin mo yung wala dito. Meron man dito, bakit? Mahal dito eh. Di ba? Magkano ang kilo ng salmon dito? 1,000. SNR, 1,000. Manghihinayang kang bumili doon. Ano lang po, sa ibang bansa, mura lang. At natikman ko yung tupa. Ang sarap pala. Kahit medyo siya, medyo may amoy yung niya eh. Mango-anggo. Diba? Ganun ang karne ng tupa eh. Diba? Amoyin mo nga yung katabi mo. Diba? Mabango. Ay, hindi tupa yan. Gayon. So, ano po sabi tapos, yung ating pong tinalakay, doon sa John 9, sabi doon, yung isang sa Pariseo na naghimala ang Panginoon doon sa isang bulag. Bago tayo pumunta mo rito. At pinagaling niya yung bulag. So, namangha yung mga Pariseo, itong taong ito ay bulag. Pero ngayon, ay nakakakita na. At ito ay kanilang pinatawag. At tinanong, paano ka nakakita? Anong sagot niya? Ako ay pinagaling. Sino nagpagaling sa'yo? Hindi ko po kilala. Tinatanong niya ng mga Pariseo kung sino nagpagaling sa kanya. Hindi niya matukoy kung sino. Ang ginawa ng Pariseo, pinatawag ngayon yung magulang, di po ba? At tinanong yung mga magulang, di ba ito'y simula pagkabata, pagkasilang na lang, ito'y bulag na. Sabi, sino nagpagaling dyan? Natatakot sila sabihin. Kasi baka sila ay matiwalag. Yun ang kasunduan dun eh. So ngayon, pinatawag uli, nakakausap uli ng Panginoon. Ikaw ba ay naniniwala sa anak ng Diyos? Opo. Kilala mo ba siya? Di nga po eh. Nakita mo na ba siya? Di nga po eh. Ang sabi ng Panginoon, ngayon, nakita mo na kung sino ang Diyos na gumagawa ng himala. Ano po sabi sa John 10?
Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggang, kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Hindi sila mapapahamak, di maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siya nagbigay sa kanila sa akin, nagbigay sa kanila sa akin, ay lalong dakila sa lahat. Ang Ama na nagbigay sa akin ng mga tupang ito, higit na dakila, at hindi sila maaagaw ni numan sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. So bakit po galit na galit? Kasi po yung naggumawa ng himala ang Panginoon, yun ay Sabat. Sabat day. At yun ay bawal na magtrabaho, bawal na bawal gumawa sa kanila noon. Ngunit kabaligtaran ng nung naghimala ang Panginoon, ay Sabat day yun. Sino ito na lumalabag sa ating kautusan? Sino itong biglang dumadating na ito? Na parang walang pakialam, lahat ay ginagawa. Ay pag-Sabat po, talaga nung panahon, bawal. Ulan na lang siguro, pagbawal nung magsipilyo. Pagka-Sabat. John 9, sinabi ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang gayoy makakita ang mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang pariseyong naroon at siya'y kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin, may mga bulag din kami? Sumagot si Jesus, kung kayo ngay bulag, hindi na sana kayo hahatulang may sala. Ngunit dahil sinabi ninyo nakakakita kayo, nananatili kayong may sala. Ano po bang ibig sabihin? May kasabihang mahirap makakita ang nagbubulag-bulagan. Nakita na nila nang ang taong ito ay pinagaling. Nakakita. Alam nila ito. Simulat bata ay bulag. Ngunit na naghimala ang Panginoon ay pilit inuusisa nila. Naniniwala po ba kayo na mahirap makakita ang nagbubulag-bulagan? Diba? Tama po ba? Parang sabi sa pandinig, mahirap makarinig ang nagbibingi-bingihan. Mahirap makakita ang nagbubulag-bulagan. Sa paano pong paraan? Tayo mga Kristiyano, alam na nating mali, ginagawa pa natin. Bulag tayo. Nagbubulag-bulagan tayo at ginagawa natin yon minsan sa harap ng Diyos. Tama po ba? Mga estudyante, alam mong bawal mangopya. Nangungopya ka. Para pumasa. Sisya na mga estudyante. Alam mong bawal mandaya. Kristiyano ka, nandadaya ka. Yun po yung gano'n ibig sabihin nun. Nagbubulag-bulagan ka sa katotohanan na alam mo ang katotohanan. Pero hindi mo sinusunod. Alam mong mali, ginagawa pa natin. At doon sa ating paggawa ng mali, doon tayo napapahamak. Tama po ba? Dahil sa katigasan ng ulo natin. Alam na nating mali. Pero blind tayo. Ang gusto natin, yung gusto natin. Ito ang gusto ko. Lord, tabi ka muna, ito ang gusto ko. Huwag ka muna, ako muna. Kahit mali. Ano po sabi sa John 10? Tandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit nagdaraan sa pintuan na isang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kaniyang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito
sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila susunod sa iba, kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Ayan. Diba? So, sino yung bantay ng tupa? The door. Ang Panginoong Jesus. Nakita niyo po yun? Doon tayo, nakakulong tayo. Andun tayo. Nakabantay ang ating Panginoon. At kilala niya lahat ang kanyang tupa. Amen? Kilala ng Panginoong Jesus tayo lahat na kanyang tupa. Yun ang sabi nito. At ang kanyang tupa ay kilala naman ng tupa ang tinig ng kanyang pastol. Hindi sa sunod sa iba. Tatakbong palayo sapagkat hindi kilala ang tinig ng iba. So, protektado tayo. Sa kulungan, sa kural. Diba? Parang kural ng baboy, kulong. Protektado tayo sa loob sapagkat ang ating bantay, ang ating Panginoong Yesus. Pero kung tayo lalabas sa kural na yan, delikado tayo. Amen? Kung tayo lalabas at di natin susundin ang Panginoong Yesus na nado sa pintuan, delikado tayo. Ano sinabi dyan? Sapagkat pag tumayo ang ating Panginoon at binuksan niya yung pintong yan, at tatawagin kayo isa-isa, Sister Adel, labas. Sister Elsa, labas. Kilala yan, isa-isa. And one thing na isang karakter ng tupa, yan po ay walang direksyon. Wala po yan. Pag yan po ay lumakad, kung yun pong nasa unahan, susunod lang po yan. Pagka yung iyong pastol ay tumalon doon sa bangin, dire-diretso rin yan, tatalon din yan. Walang direksyon. Ganyan po ang ugali ng tupa. Pero tayo na nasa loob, may direksyon tayo kasi yung ating pastol, the Great Shepherd, ang ating Panginoong Yesus. At hindi kanya hayaan na maligaw. At hindi kanya hayaang mapahamak. Yan ang ating Great Shepherd. Kung siya, si Kristo ang iyong pastol, siya ang mangangalaga sa iyo at hindi niya hayaan na may masamang mangyari sa iyo. Sabi ko nga, paglabas. Paano paglabas? Dire-diretso. Ngayon tayo kumakaliwa. Di ba? Sabi nga, kumakanan. Diba? Bakit po? Ang isang ugali pa ng tupa, yan po ay walang direksyong, walang diretsyo. Kasi kung papasinin niyo po, inaral ko, yung mata ng tupa ay malaki. Tingnan ninyo yung katabi nyo. Singkit na. Yan lang ang tupa na hindi malaki ang mata. Diba? So, ang peripheral vision yan is kaliwa or kanan. Kaya wala siyang direksyon. Kaya pag yan ay pulutong na lumakad, sumusunod lang yan. Hindi niya naanuhin na kung may panganib o hindi. Ganun po. Hindi katulad nung kabayo na pag mayroon ng ganyan, talagang diretso lang. Sasabihin ba natin na hindi natin kayang sumunod sa ating Panginoon? Pag tumayo ang ating Panginoon at binuksan na niya yung pintuan, ang sasabihin sa iyo, binuksan na. Mga tupa ko, sumunod kayo sa akin. Ang sabihin natin, Lord, hindi ko naman kayang sumunod sa iyo eh. Maraming mga bagay na hindi natin kayang sundin at sumunod sa ating Great Shepherd. Na minsan tayo ay nadadapa, nagkakamali. Lord, hindi ko naman kaya yan. Hindi ko kayang sumuong. Hindi ko kayang tumugon sa iyong pangangailangan. Lord, wala akong karunungan. Lord, ganito lang ako. Sabi sa Santiago, kung tayo nagkukulang ng karunungan, ay humingi sa Kanya.
Mga kapatid, alam po ng Panginoon yung iyong kahinaan. Alam ng Panginoon yung iyong pagsubok. Alam ng Panginoon yung ating nararamdaman. Alam ng Panginoon yung iyong pangangailangan. Hindi ka pa nagsasabi, nasa kulungan ka pa lang. Alam ng Panginoon, paglabas mo dyan, kung ikaw ay makakasunod, o kung ikaw ay kakaliwa, o ikaw kakanan, o ikaw ay dediretso. Alam po ng Panginoon yan. Peter denied Jesus Christ. Sabi niya, hindi, Panginoon, hindi kita itatanggi. Sabi ni Peter, hindi, tangin mo sa akin, titila ako kang manok. Peter denied Jesus Christ. Pero alam ng Panginoon, alam na niya. Alam na ng Panginoon. Alam na ng Panginoon, nasa loob ka lang. Alam na niya, paglabas, hindi mo kaya. Alam ng Panginoon na babagsak ka. Alam ng Panginoon na matutukso ka. Alam ng Panginoon na madarapa ka. And yet, andyan pa rin ang great shepherd sa atin. Alam niya pong lahat. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi nalalaman ng Panginoon. Minsan po ganun tayo Lord, ano sabi ng Panginoon kay Moises? Lord, huwag mo naman ako isugo dyan. Huwag mo naman akong gamitin sa Ehipto para lumaya ang mga Israelita. Hindi ko po kaya, Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Alam na ng Panginoon. Natatanggi si Moises. Tama po ba? Ang sabi ng Panginoon, nakikita mo ba yung hawak mo? Yan ang gagamitin mo. Pagtungo sa pero. Ano yung hawak niya? Baston lang. Alam na ng Panginoon. Ano sabi ng disciple? Panginoon, nagugutom na po ang mga tao. Alam ko. Anong hawak mo? 5,000 po ito. Anong hawak mo? 5 tinapay. 2 isda. Ngayon, sabihin mo sa katabi mo, kapatid, anong hawak mo? Cellphone. Diba? Ang sabi ng Panginoon, Simon, hindi mo man lang ako pinaliguan. Hindi mo man lang binuhusan ng langis ang aking gulo. Samantalang itong babae ito, anong hawak nito? Ang hawak nito ay pabango na binuhos sa aking paanan at tinugasan ng kanyang mga luha ang aking paa at ang aking paa ay pinahid niya mga basang luha ng kanyang mga buhok. Dumating ako na hindi mo man lang ako inalok ng tubig. Alam ng Panginoon, yung mayaman na nagkaloob ng marami at yung balo, alam ng Panginoon na hindi nasusukat sa laki, sa yaman, sa dami, kundi doon sa puso ng pagbibigay. Alam ng Panginoon. Sabi mo muli sa katabi mo, alam ng Panginoon yan. Walang hindi kaya ang Panginoon. Ang sabi niya, Pedro, pakilingin mo kami. Silver and gold I have none. But in the name of Jesus, rise up and walk. Yun lang ang mabibigay ko, ang pangalan ng Panginoong Jesus. Mga kapatid, minsan sa ating sarili, akala natin, hindi natin kaya. Akala natin, wala tayong dala. Akala natin, wala tayong hawak. Hindi ka tinawag ng Panginoon para doon lang. Kaya ka napunta sa loob na yan, may purpose ka. Sabihin mo sa katabi mo, may purpose ka. Tama po ba? May purpose ang bawat isa. Sapagkat ang ating pastor is the great shepherd, the King of Kings, Lord of Lords, Almighty, Defender, Comforter, Deliverer, Forgiving God, Helper, Guardian. He is our Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Nisi, Sabat Shalom Shama, and Shekidnu. Name it. The Lord will have it for you. Hindi ka makakaligtas sa Panginoon. Pero ang kailangan lamang, siya ang maglilid sa'yo. Kailangan, He is the great shepherd
of your life. Wala na pong iba. Maestro. The shepherd of my soul. Doon po sa awiting ito, hindi ko na po awitin, tutulain ko na lang. Subukan natin. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice. Diba? You made the choice. You made the choice to accept Jesus Christ, to have eternal lifetime salvation in your life. You have a very good choice. Dati naman wala ka dito. Kaya lagi pag sinasabi ko, isang katangian ng Kristiyano na wala nang hihigit pa, unang-una ay ang makakilala kay Kristo. Maraming matalino pero hindi kilala ang Panginoon. Natatandaan ko yung tiyahin ko, yung kasama ko sa bahay. Napakatalino nun. Cum laude, valedictorian. Naging Kristiyano siya, kasama ko siya sa bahay. Ito ang sinabi niya sa akin, Edo, tandaan mo, ang karunungan ay walang kahalaga. Ang taong pinakamatalino, ang taong nakakakilala at tumanggap kay Kristo. Yun po ang biling-biling niya sa akin. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice. Yes, you made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will. Ito po kaya, wherever the Lord lead you, you will follow. Diba? Dadalawa po yung nag-amen. Salamat. Susunod tayo, amen! Gising pa. Be it in a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or valley darkened, the shepherd of my soul will be my God. Psalm 23, ako ang iyong pastol at hindi kita pagkukulangin. Di ba? I will give you to the pasture. Bakit po? Sabi dyan doon sa flowing river in the quiet night, the shepherd of my soul is by my side. Ang isa pong katangian ng tupa, yan po ay takot sa rumaragas ang tubig. Kaya po yan ay pag inililid ng pastol, pag umiinom, doon po sa matining. Kasi natatakot po siya doon sa aragas-as ng tubig. Yung po yun. Shall I face the stormy weather or the dangers of this world? Amen? Sinong hindi humarap sa stormy weather sa atin? Iba-iba lamang mga kapatid, di po ba? Or danger of this world. Sinong hindi nakaranas ng danger, pagkabalisa? Pero, the shepherd of my soul will be my guide. Shepherd of my soul, you have made me whole. Where I hear your call, how my tears flow. How I feel your love, how I want to serve. How I feel your love. How I want to serve, Lord. And I give my heart to you, O Lord. Lord, patawad po kasi minsan, wala Lord bagsak. Tigas ang ulo. Yung puso pa rin namin ang nasusunod.
Hindi yung sinasabi mo, Panginoon. Be it in the flowing river or in the quiet night, the shepherd of my soul is by my side. In the dangers of this world, the shepherd of my soul will be my guide. Be it in the or by the tempest, the shepherd of my soul is by my side. Should I face the stormy weather or the dangers of this world, the shepherd of my soul be my God. O shepherd of my soul, I give you full control. Tunay nga po ba mga kapatid? The Lord take full control of our life. Yun po ang tanong. The great shepherd, Jesus Christ, naririnig ba natin at sinusunod ba natin? Para po pag tayo sumakay sa bus, yung driver doon, pag sumakay po kayo, nagtitiwala kayo na kayo ay dadalhin doon sa inyong patutunguhan. Yung mga may sasakyan. Diba? Yung mga padre de pamilya, pag kayo ang sumakay, tiwala ang inyong asawa, ang inyong mga anak. Na makakarating kayo ng maluwalhati sa inyong patutunguhan. Pero malungkot, masakit, minsan, yung full control ng Panginoon, wala po. Nawawala tayo. Lord, ito ang gusto ko. Diba? Lord, ikaw ang makakapangyari sa buhay ko. Naalala ko po nung ako'y nagtatrabaho pa sa ospital. Ang sabi nung isang aking pasyente, ulitin ko lang, ang sabi niya nung sinaysiran ko, 35 po yung pasyente ko noon sa dialysis. Patay po lahat yun. Lord, pagkakataon ko na ito. Kaya siguro dinala ako ng Panginoon dito. Bakit? Sa isang treatment ng dialysis, 4 na oras. Ay, kung ano gagawin namin dito? 4 na oras magtititigan. Eh, di sinirang ko siya. Sinirang ko bawat isa. Tuwan-tuwa sila nung dumating ako doon. Sabi niya, Sir Edo, nabuhay ang departamento nung dumating ka. Bakit? Lahat ng bawal, pwede. Bawal ang lechon, pwede. Bawal ang outing, pwede. O, hiram tayo kay mayor ng bus. Pag-outing tayo sa Laguna. O, pagdating ng bus, may isa pang lechon, padala si mayor. Ay, isa ka. Pwede lahat. Sabi niya, isa ko, Sir, ito ba yan sila sabi mo? Kahit hindi. Tatanggapin ko ang Panginoon, pagagalingin niya ako. Oo naman. Oh, God is a healer. Siyang healer. Paano pag hindi ako gumaling? At least, kung hindi ka gumaling, tinanggap mo ang Panginoon. Nakakasigurado ka sa kabilang buhay. Alam mo ba ang sabi niya? Tinanggap niya ang Panginoon. At simula noon, hindi na siya nagpagamot. Tinatawag ako, hindi ka dumadating sa schedule mo. Kung ako'y pagagalingin ng Panginoon, pagagalingin niya ako. Kung hindi naman, ay tinatanggap ko na. Tinanggap niya ang kamatayan. The greatest enemy of Christian, of sin, is death. Tama po ba? Na maaaring magpahamak sa iyo. The wages of sin is death. Humanga po ako, kaya hindi ko siya malimutan. Humanga ako. Sinong gustong pumunta sa langit? Taas ang kamay. Pauna na kayo. Ayaw naman. Pwede naman, wag lang muna ngayon, pastor. Diba? Pero ito, hinarap. Isipin niyo po,
Alam mo ang kamatayan pag hindi ka nagpagamot. Gaano katibay ang dibdib, gaano katibay ang pananampalataya ng asingin na tumanggap. Hindi ko siya malimutan, among the 35 eh. Meron pang isa, tumanggap din, nanampalataya na siya gagaling. Sir, pag ako'y gumaling, pagbalik ko dito, magdadala ako ng 10 litsong baboy. Wow! Bumalik. Sir, ito po yung laboratory ko, okay na po ako. Okay na nga. Hindi na po ako magpapagamot. Okay na. Inasa ng lechon. Gumaling, nadun lahat ng laboratorio, gumaling. Wala lechon. Pero ang malaga, siya ay nakakilala sa Panginoon. Mga bagay na hindi natin naisuko, alam ni Lord yun. Kaya hindi tayo makasunod. Hindi ko alam, hindi alam ni pastor, hindi alam ni sister, hindi alam ni brother. Pero one thing for sure, alam ng Panginoon. Kung bakit may balakid, bakit may humahad lang. Kaya nga, you cannot serve two master at a time. Isa lamang. Maraming umaano sa ating isip. Maraming sumasagaban. Maraming tumatraffic. Pag ginawa ko ito. Alam ng Panginoon na yan. Sabi ko nga po, kay Liklik, wala naman tayo bang gagawin kundi maglingkod lang sa Diyos eh. Yun lang naman eh, mga kapatid tayo, di po ba? Wala naman pong iba, wala po tayong pupuntahan. Nakikinig sa akin ang mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailan may hindi mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin numan. Nakikinig ang aking mga tupa at sila ay sumusunod. Hindi lang nakikinig, kundi sumusunod. Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. For those who obey God. Kaya minsan tatanungin natin, Lord, bakit kaya hindi pa dumadating? Bakit hindi pa sinasagot? Bakit wala pa ito? Ang tanong, naririnig pa po ba natin ang tinig ng Diyos? Sa papaanong paraan? Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng eternal life in heaven, ang ating Panginoon. Ang aking Ama na siya nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila at lahat. Hindi sila maaagaw ni numan sa akin. Ako at ang Ama ay iisa. Ang aking Ama na siyang higit na dakila na nagbigay sa akin ng mga tupang ito. Hawak kayo ng Panginoon. Amen? Hawak tayo ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, gising ka pa ba? Hawak tayo ng Panginoon. Sabi mo sa kanya, hawak ka ng Panginoon. Sabi mo sa kanya ganito, hawak ka ng Panginoon. Pag ayaw sumagot, isuntukin mo na. Hawak ka ng kanan, hawak ka ng kaliwa. Hawak ka ng Panginoong Hesus. Hawak ka ng Diyos Ama. Sinong makakaagaw sa iyo sa Panginoon? Who can snatch you sa Diyos kung ikaw ay hawak ng Panginoon? Mawawala ka, maagaw ka lang kung ikaw ay hindi hahawak sa Panginoon. Di po ba? Hear the voice and obey. Ano po yung letter H? Hear His voice. Sige, bibigyan ko ng pagkakataon yung mga estudyante magsulat. Hear His voice. Naririnig pa ba natin ang tinig ng Panginoon? Alam niyo po ba, nabasa ko, paano maririnig ang
tinig ng Panginoon kung hindi mo na naririnig. Bakit? Sapagkat minsan, ang iyong buhay ay punong-puno na. Punong-puno na ng pagsubok, ayal, hinagpis, lahat. Kaya hindi mo marinig ang boses ng Panginoon. Number 1 effective to hear the voice of God. Prayer and fasting. Kapag ikaw ay nagpasting, nagugutom ang iyong katawan lupa, pero lumalakas ang iyong espiritu. Tama po ba? Pinahihina niya ang katawan, pero lumalakas ang iyong espiritu. Kung ang iyong buhay ay dinadaig ng pagsubok, palalakasin ng Panginoon. Kung ano po yung nagpipid sa iyo, kung ano yung kinakain mo, doon ka lalakas. Kung kumakain ka ng gulay, hahaba ang iyong, abay, kumain naman tayo ng karne at baka hindi na tayo mamatay. Diba? Sabi nga, oy, tatay, kumain naman tayo ng karne at baka hindi naman tayo mamatay na niyan. Ay gulay, hahaba ang buhay. Diba? Oh, ay magkarne naman. Diba? So kung ano yung kinakain mo, yun ang magpapalakas sa'yo. Kung ikaw ay may addiction sa pornography, kung ikaw ay may addiction sa TV, kung ikaw ay may addiction sa Korean drama series, at yun ang lagi ang pinapanood mo, yun ang pinipid mo sa katawan mo. Lalakas talaga yun. Pero kung pahihinain mo yun, Pastor, huwag namang yung isang araw, isang series lang. Isang session lang, di ba? Series 1. Wala talagang pag napaulot, series 1, 2, 3, 4 talagang magsaing ka na! Hindi pa nakakasaing, talagang didiretsuhin. Pinalalakas mo, kung ano yung pinipid mo, bakit mo palalakasin lang? Bait yun ang kakainin mo. So you pray and fast, at lalakas ang spiritual, and you will hear the voice of God. Embrace His message. Tinatanggap pa natin ang mensahe ng Panginoon. Amen. Tinatanggap pa natin. O tinatanggap lang natin yung mabuti para sa atin. Pagka masama na, ito talaga si Pastor Rodoy, tinitira ata ako dito. Di ba? Oh. Tatanggapin ko lang. Di ba? Tanggapin ang tama. Ay kung mali naman, tama sa iyo ang mali, maging challenge. Di po ba? Maging hamon sa iyo. A. Isa na. Actively follow Him. Yun. Diba? It's a commitment. Hindi dahil madali o mahirap sumunod sa ating, susunod tayo dahil siya ang ating pastol. Sabi ni Pastor Rodoy, balik kay Mami alauna. Bakit? Birthday ko, may kainan tayo, balikan. Balik kay Mami alauna, bakit? Evangelism tayo. Tatatlo bumalik. Wala siya madali. Diba, nakita niyo yung picture, nag-outing, punong-puno yung bus outing. Tapos yung pumunta yung prayer meeting, 4 ang laman. Diba? Actively follow Him. Susunod ka lang ba yung kung gusto mo? Pag ayaw mo, wag na. Hindi ko type, hindi ko gusto. Ito lang ang gusto ko eh. Ito lang magbe-benefit sa akin dito. Pag sumunod ako dito, ito lang. Lord, wag na muna yan, ito na muna. Mahirap yan, ito na muna. Yun po sabi ng Panginoon, actively follow Him. Madali o mahirap, sumunod sa Panginoon. Yun ang sabi ng Great Shepherd. And our relationship. Diba? Intimacy o malalim na pagkakilala sa Diyos. Hindi mo lang kilala ang Diyos,
sa pangalan, nabautismuhan ka, tinanggap mo ang Panginoon, nakilala mo siya, and that's it. Intimate relationship with God. Pag wala po tayong relasyon sa Diyos, wala po. Para mag-asawa eh. Diba? Nung nililigawan ko si Liklik eh, talagang 20 bus nang dumadaan, hindi pa sumasakay. Diba? O, alang porsigido, panliligaw. Pinagbubukas pa ng pinto. Diba? Magsasakay. O. Nakakilala nung tumagal, wala na. Asan ka? Uwi ka na. Ganun ba? Intimacy or relationship with God. Hear the voice of God. Mga magulang, mga anak, makinig kayo. Naririnig nyo pa ba ang boses ng inyong magulang? Mga nanay, di po ba? Alam na alam natin ang boses ng ating anak. Mga anak, alam na alam natin ang boses ng ating magulang. Kahit sa telepono lang. Alam mo na kung sino ang kausap mo. Ako nga sa mga anak ko. Pag shoot ko nun, alam na nun, kahit malayo. Kahit nasa itaas. Pa! Maliit yun hanggang sa lumaki hanggang ngayon. Pag sumitsit ako, bababa yun. Ibig sabihin, may kailangan. Naririnig mo ang boses ng Diyos. Naririnig pa ba natin? Hindi lang naririnig, kundi sumusunod. Amen? Tayo po tayong lahat. Salamat po aming Panginoon sapagkat sa iyong mga salita. Lord, dalangin ko po Panginoon na yung mensahe sa umagang ito ay tumimo sa iyong mga tupa Panginoon. Biyayaan mo po Panginoon ang aking mga kapatid na ito na umaasa sa aming mabuting pastol. Shepherd of my soul, I give you all control. Wherever you may lead, I will follow. I will lay that throne to listen for your word. Wherever you may lead, I will go. In a quiet pasture, or dance in the stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain, or down and the shepherd of my soul will be my God. Now get your partner and let us pray for your brother and sister. Pray for him. Pray for her. Whatever situation, whatever yung hinaharap niya, o whatever yung kahilingan niya, leave it to God. Naririnig ng Panginoon yan. Our great shepherd is here to hear you. Not just to hear you. Hallelujah.
Aming Diyos sa buhay, maraming salamat po, Panginoon, sapagkat kayo ang patuloy na mabuting pastol sa aming Panginoon. Na kailanman po, Panginoon, kami hindi mo iniwan, Panginoon. Na kailanman po, Panginoon, na hindi mo kami pinabayaan. No kailanman na hindi mo kami iniligaw, Panginoon. Sapagkat ikaw yung dakilang pastol ng aming buhay, Panginoon. You are the great shepherd of God that will lead us, O God, doon sa magandang buhay para sa iyong mga tupa. Sa isang mayaman damuhan, sa isang masaganang lupain. Maraming salamat po sapagkat ikaw yung dakilang pastol na walang inisip kundi ang kabutihan ng iyong mga tupa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, higit sa lahat doon sa eternal life, sa salvation na ibinigay mo sa amin, Panginoon. That no one can snatch us, O Lord, from your hand, Panginoon. Salamat po sa grasyang ito, sa biyayang ito, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, ang iyong mga tupang ay mga kapatid na ito, Lord, ay makita mo, Panginoon, na lumalakad, Lord, sa iyong kalooban, Panginoon. Sumusunod, nakikinig, Panginoon, kung ano po ang iyong sinasabi, Panginoon. Ano man po ang kanilang sitwasyon, ano man po ang kailang kalagayan, ano man po ang kanilang pagsubok, Panginoon. Truly, O God, we have a great shepherd sa aming unahan that will direct us, that will lead us, O Lord. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ay aming nakilala sa aming buhay, Panginoon. Takilain ka, Panginoon, at wala nang hihigit, Panginoon, doon sa iyong pag-ibig na binigay para sa aming Panginoon. Ang lahat ay kukupas, ang lahat ay mawawala, ang lahat ay magbabago. Ngunit ang pag-ibig ng aming Panginoong Hesus, kailanman ay hindi mawawala. Maraming salamat po sa mga pangako mo, Panginoon, na hindi malirip, hindi maubos, Panginoon, para sa iyong mga anak, Panginoon. Lahat ng kabutihan na nasa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Maging anuman po, Panginoon, kahinatnan, makita mo po ang bawat isa ay patuloy na nagtitiwala po sa iyo, Panginoon. Sa iyong kalooban, Panginoon. Ito man ay hindi maganda sa amin, Panginoon. Ito may maganda. Pero ang higit namin alam, ang lahat ng bagay ay may kapahintulutan ng ating Diyos sa ating buhay. Lord, makita mo po patuloy na lumalakad kami, Panginoon. Hindi kumakaliwa, hindi kumakanan, kundi diretso lang, Panginoon. That we will follow you, O Lord, our great shepherd, no other than Jesus Christ, our Lord and Savior. Everybody say, Amen, Amen. Magandang umaga po. Lumako po tayo sa pagkakaloob. Basahin po natin ang 2 Korinto 9:11. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin sa kanila. Manalangin po tayo. Father God, kami po ay nagpupuri at patuloy na nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito. Bilang bahagi po ng aming pagsamba, amin pong binabalik, Panginoon, ng aming mga ikapo at handog. We pray, O God, na patuloy pong pagpalain ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa trabaho, sa negosyo, Panginoon, at sa aming pamilya. Maging, Lord, yung mga nasa abroad, Panginoon, we pray, O God, na abutin mo sila at patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Salamat po, Ama. Dalangin namin, Lord, na ang mga pagpapalang ito na amin pong maiipon, Panginoon, ay magamit sa iyong gawain. Salamat po ng maraming, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Marami pong salamat sa ating Panginoon sa buhay ng ating speaker. No? Napaka-comforting ng salita ng Panginoon. Amen. Sa oras pong ito, may gusto lang po akong i-share sa inyo. No? Kasi napanood ko to sa Facebook and then bago tayo pumunta sa announcement, makita natin yung isang example ng isang shepherd. No? Tingnan nga natin step. Ayan. Maigsi lang po ito, mga 1 minute lang. Nawala. Sige. Ayan. Ayan, play lang natin. Paul sheep, but when the shepherd comes, I was totally shocked to see what happens. Tignan po natin ito. No? Ipaki-ano nga, anak. Jesus says in John 10:27, "My sheep listen to my..." Ayan, nakita nyo po, no? Tika. Kahit po anong tika natin, hindi po susunod ang mga tupa kung hindi po kilala yung ating boses, no? Pero nung shepherd, no? Palang nung nagtika na, naglapitan na yung mga shepherd. No? Nakakatuwa, napaka-comforting po ng salita ng Panginoon. Actually, habang nakikinig ako kanina, may share ko lang po sa inyo na napaka-comforting ng salita ng Panginoon na kailanman hindi tayo iniwan ng Diyos. Dumaan man tayo sa stormy weather, dumaan man tayo sa mataas na mga mountains, dumaan man tayo sa malalim na mga lambak, naroon po yung salita ng Diyos. At ang hamon po sa akin, no, nung salita ng Panginoon ay nais ng Panginoon na magkaroon ng relasyon sa akin. Hindi ba nakakatuwa 'yon? Hindi ba? Minsan sa isang handaan, minsan po sa isang pagtitipon sa amin pong opisina, ako po'y dumadating at wala pong nakakilala sa akin. Pero imagine niyo po, kung meron mang isang pagtitipon sa langit at tinawag ka ng Panginoon, Mac, baka magulat ka. Ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na gumawa ng lahat sa langit at lupa, kilala ka. Napakabuti po ng Panginoon, amen? Napakabuti po ng Panginoon. Salamat po sa Panginoon, napaka-comforting. So sana po, patuloy po tayong mag-establish ng relasyon sa Diyos. No? Patuloy po nating makilala, marinig ang kanyang boses, at higit sa lahat tayo po'y sumunod. Dahil sapagkat ang ating pong pastol ay mabuting pastol. Amen. Tumako po tayo sa ating pong mga announcement. May 2025, patuloy po ang ating pag-aanyaya sa ating pong prayer meeting. I think every Wednesday, nilipat na po ng Thursday. Every Thursday, 7 p.m. at JICM Central. So every Thursday po, again, hindi na po ito Miyerkules, ito po yung nilipat ng Webes. Every 7 p.m. at JICM Central. Tayo po ay patuloy na dumalo at manalangin. Every Sunday naman po, kanina nakita ko may mga mesa sa labas. So, patuloy po na tayo po ay inaanihan na dumalo sa ating pong pag-aaral ng JIACM Doctrinal Tenets, Why We Believe What We Believe, bakit ba natin pinaniniwalaan ang ating mga pinaniniwalaan. Every Sunday, 8 a.m. here at JIACM Central, ABC, Glow, MMOG, and CEDARS are all encouraged to join, and patuloy po ang ating pag-aaral about eschatology, 2, the study of the last days. So patuloy po na tayo ay nag-aaral ng ating mga doctrinal tenets. Next, ayan, panoorin po natin ito. Ito po yung naganap last May 10.
until next time, my brothers and sisters, salamat po sa Panginoon. No, taon-taon po na ginaganap ng ating JICM Central yung ating pong summer outing para sa ating mga Cedars. No, salamat po sa ating mga committee, kay Tita Mayet, kay Teacher Snow White, maging kay Ate Silk, no, for organizing this event. Salamat po sa Diyos, no. Kahit po tayo may mga maintenance na, pwede pa rin daw ang lechon, pwede pa rin ang halo-halo, pwede pa rin ang strawberry, ano ba yun? Strawberry shake. No, parang nakita ko strawberry shake eh. So salamat po sa Panginoon. Until next time, my brothers and sisters, no, sa mga susunod pang mga kainan at mga fellowship sa bawat isa. Salamat pong muli. At ang huli po na ating patalastas ay mula sa Women of God. Ito po ay pangkabuuan ng mga kababaihan. Jesus is Alive Christian Ministry, Women of God, Graceful Steps, Women Walking in Discipleship. Sabi nga sa Proverbs 31 verse 26, she speaks with wisdom and faithful instruction is on her tongue. No, ito po ay gaganapin dito sa JIACM Central, June 14, 2025. Ito po ay Sabado, no? June 14, 2025 from 9 a.m. to 12 noon. There's a registration of 100 pesos and tayo po ay pinadala ng Panginoon ng resource speaker mula sa GCF South Metro Church, Sibap, Teacher Carol Pelife. So again, Women of God, tayo po ay iniimbitahan on June 14, 2025 na dumalo sa gawain ng Panginoon sa pangkalahatang mga kababaihan. Yan lang po. At tinatawagan ko po si Pastor Igor para sa pagkilala ng ating mga panauhin at pagtatapos ng panalangin. Wala po ba tayong pila, no? Bisita? Baka po hindi natin na nakita lang. Wala naman. Sige. Wala pa, wala. Sige. Wala po. Ito si Brother Jimmy. Ayan, ito po. Mula po sa Siyudad Kaunlaran. Tayo ka, kapatid. Si Brother Jimmy ay asawa po ni Sister Jenny. Yan, si Barakia, Jimmy Barakia. Sila po yung dinadalaw natin sa Siyudad Kaunlaran. Dati po sila dito sa napalipat na sa Siyudad Kaunlaran at si Brother Jimmy. Kumpare ko din po yan, si Brother Jimmy. God bless you, Brad. Tuloy-tuloy lang tayo. Salamat sa Panginoon. Wala na po ba? Sige po, tayo po ito mayong lahat kung wala na. Paalala po, sa June 14, huwag niyong kalimutan mga kababaihan, no? Ito po ay isang malaking gawain at tayo po ang mag-host, ang Central, at kaya po invited lahat ng mga kababaihan. Ayun, sa birthday celebrant. Sino po? Ayun, si ano pala, Jocelyn. Hindi ko nakita si Jocelyn. Jocelyn, bago po yung birthday celebrant, pag-pray muna natin si Sister Jocelyn. Nandito pala. Hindi kita nakita ka, ate. Ate? Pag-pray po muna natin si Ate Jocelyn kasi po siya po ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon para makapag-abroad sa darating pong June 3. Ano po, sa darating ng June 3. Ngayon na po natin siya ipagpe-pray para makapaghanda naman siya sa darating na June 3. At siya po ay tutulak mula po rito papunta ng New Zealand. Yan, praise the Lord. Makakasama niya si Sister Risa. Tama po. So siya po si Ate Jocelyn Neri. Kasama rin po natin siya sa mission team. Mamimiss namin siya dahil alis na siya. So salamat sa Panginoon. Pag-pray po natin siya. Salamat po Panginoon, o Diyos na dakila sa lahat. Tunay na ikaw po Panginoon, ng Diyos na mapagpala sa iyong mga anak. At nakikita mo Panginoon ang katapatan sa puso ng iyong mga anak. Tulad po ni Sister Jocelyn Neri. Nang iyon po Panginoon ay mayroong tsansa, pribileyo para po makapunta ng New Zealand. We pray Lord God for your safety para sa kanya at sa kanyang anak. Gayon din po sa kanya pong mga daratnan doon sa lugar ng New Zealand. Sina Sister Risa doon niya at ang iba pang mga kasama namin. Dalangin ko po ang Inoon ang iyong pagpapala at biyaya ay sumagana sa kanyang buhay at patuloy siya makapaglingkod doon, O Ama, dahil ikaw po ay Diyos na tumawag sa kanya. At kung saan man siya naroroon, Panginoon, ay tunay at tiyak na pagpapalain mo, Panginoon, ng buhay niya. Salamat po. Pinupuri ka namin sa Ama sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Sige, salamat, Tineri. Ate Jocelyn, thank you. God bless you.
Ayan, kaya ang kulay ng buhok niya ay parehas na ng mga kulay ng buhok ng mga taga New Zealand. Prayer para sa may birthdays. Ayan po pala, prayer para sa mga may birthday. Wala si Ate Hermie. Saka mga Mayo po at wedding anniversaries. Ayun, meron pala. Pinapaubot po namin ang ating pakikiramay sa pamilya ni Sister Hermie dahil yung pong kanyang pamangkin na si Jel Ginto ay pumanaw, 29 years old, at na umuwi na sa Panginoon. Dahil mamaya po ay libing nila. Ayan, anniversary at wedding anniversary. Marami palang wedding anniversary. Birthday, yung mga nag-senior. Yeah, Sister Daisy, nag-senior na. Sino pa nag-senior? Wala na. Sister Mayet, nag-birthday. Si May wala. Si May, nasa si May. Birthday ni May ngayon, di ba? Parang ngayon ang birthday ni Ate Maymay eh. Si Makmak. Ngayon birthday ni Maymay, no? Maymay? Ngayon? May? 13 pa? 13. Oh. Nag-birthday si Jenny. Gusto mo mag-birthday? Pwede rin naman. Anniversary, meron pa? Ano ba? Sister Jenny. Sige, may namimigay si Pastor Edo. Oh. Ayan. So, anniversary naman, Brother Chris saka Sister Jenny. Marami palang kinasal ng Mayo. Si Beng, nag-birthday nga pala si Beng. May 13 ba? May 9, 9. Sino pa? Baka meron pa may birthday. Pahabol. Wala na po. Sige po. Si Brother Jaime, hindi. Nagpapanggap lang yan. Sige po, tayo po manalangin. Pag-pray natin, yung mga kapatid natin. Napakasaya ng ating pong iglesia. Si Brother Jimmy, to welcome you, Brother Jimmy. Yan. Actually, nung nakaraan pa, hindi lang napa-welcome si Brother Jimmy. At siya po ay pinagaling ng Panginoon. Alam niyo po ba na siya ay hindi na makalakad at hindi na po makakilos, pero pinagaling siya ng Panginoon sa biyaya ng Diyos. Kaya po kasama natin siya ngayon. Salamat po sa Panginoon. Sabi po ito manalangin, tas natin ang kamay natin sa Panginoon. Banal na Diyos, tunay na ikaw po, Panginoon, na nagdaragdag sa mga taon ng buhay ng bawat isa sa amin. Maging yung mga kapatid namin na nagdiwang na kanilang kaarawan at magdiriwang pa. Maging yung mga nagdiwang na kanilang anniversary ng kasal. Salamat, Panginoon, dahil ikaw po nagpapalawig sa relasyon nila sa bawat isa. At gayon din po nagpapalawig sa relasyon nila sa iyo. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy niyo pagpalain ng mga kapatid namin ito. Maging ang kanilang buhay ay patuloy na ialay nila sa iyo sa paglilingkod, Ama. At gayon din po, Panginoon, samahan niyo sila ng inyong mapagpalang kamay at lagi sila, Panginoon, na magtiwala sa iyo, manangan sa iyo mga pangako, Panginoon. Maraming salamat po maging kay Brother Jimmy na kasama namin ngayon. Salamat dahil ikaw ang Diyos na nagpagaling sa kanya at patuloy magpapagaling upang siya, Panginoon, ang kanyang buhay ay maipaglingkod niya sa iyo. Salamat po, pinupuri ka namin, Ama, dinadakila sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen, amen. Salamat po. Ayan po, tayo po yung magtapos sa awitin. To God be the glory. Happy anniversary. Taas po natin ang kamay natin sa Panginoon bilang paggalang sa Kanya. Panginoon Diyos na dakila sa lahat, tunay na ikaw po ang aming dakilang pastol.
ang mabuting pastol na aming mga buhay, na kailanman, Panginoon, na hindi po kami mawawalay sa iyong mga kamay. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na naihayag ngayong umagang ito, na nagpapakilala na tunay na kami, Panginoon, ay inyong pinili, tunay na kami, Panginoon, ay inyong pinananatili sa iyong kawan. Salamat po, Panginoon, dahil sa mga aral na ito, sa mga salita mo, Panginoon, ito, ay nagpapatibay sa amin ang aming relasyon sa iyo. Salamat, Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap na walang kapintasan sa Kanyang kalawalatian si isang Diyos na buhay, sumatin lahat ang kagandang loob ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, at ang pakikipisan ng Santong Espiritu mula ngayon at magpakilanman. Lahat po'y magsabi ng Amen. Amen. Pagpalain po tayo, Panginoon. Amen. Tunay nga po ang ating Panginoon ay ating mabuting pastol. Amen? Amen. Ating pong awitan ng Diyos. Hallelujah. Sabay-sabay po tayo lahat. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa paghawi, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Hallelujah! Ikaw ang aming pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mapahilip pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat po, Panginoong Jesus. Di mangangamba. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa Pagkat ikaw'y mabuti. Ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti. Ikaw ang aming pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo, Diyos. At umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mapahilip pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aming pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo, Diyos, at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mapahilip pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang mapahilip pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang mapahilip pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Magpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless us all po. See you next Sunday po. Tayo pong lahat ay magkamayan. God bless us all, church. God bless you.